Kabanata 3389 hanggang Kabanata 3390. Kabanata 3389. Tinitingnan ni Floating Kill ang lugar ng Sky Floating Kill. Napakabilis ng paglipas ng oras. 20 minuto ng karaniwang oras ang lumipas na. Kung i-convert sa oras ng orasan, 2 hanggang 3 buwan na ang lumipas. Kahit pa ang break world rate ni Hansen ay nasa pinakamataas na 99%, dapat ay na-refine na siya ngayon, naisip ni Floating Kill. Para maging maingat, hindi pa niya ibinalik ang Sky Floating Kill. Pinabayaan niya itong manatili sa lugar, handa na siyang kunin ito kapag lumipas na ang oras. Dito lamang niya ito ibabalik. Biglang may gintong liwanag na nagmula sa Sky Floating Kill. Ito'y nanginginig. Sa susunod na segundo, ang buong Sky Floating Kill ay sumabog. Naging maliliit na buhangin na nagkalat sa paligid. Lumabas sa loob nito ang katawan ni Hansen. Tila wala itong pinsala sa kanya. Hindi siya naging dugo at tubig. Kahit ang kanyang damit ay hindi nasira sa oras na ginugol niya sa loob nito. Blurg. Nang masira ang Sky Floating Kill, umubos si Floating Kill ng maraming dugo kasabay nito. Namulat ang kanyang mga mata. Tiningnan niya ang hindi nasirang katawan ni Hansen at hindi makapaniwala. Tiningnan ni Hansen ang kanyang mga kamao at natigilan. Isang random lang na suntok iyon. Hindi ito bunga ng sobrang lakas na kanyang pinagsama, ngunit ang mahiwagang matibay na Sky Floating Kill ay napasobra lamang sa alikabok. Nang mag-react si Floating Kill, agad siyang umatras at gustong tumakbo. May kilabot na dumaan sa kanyang gulugod. Mas malamig pa ang kanyang puso. Ang Sky Floating Kill, na pinabilis ng lumalalang oras, ay hindi nakapinsala kay Hansen. Kaya gaano ba kakila ang katawan ng taong ito? Bukod kay Chinshu, hindi pa naranasan ni Floating Kill ang isang tao na ganito kakila. Alam niya na hindi niya kayang labanan si Hansen. Hindi naglakas loob si Floating Kill na manatili at labanan si Hansen. Nais niyang makatakas ng mas mabilis. Hindi pa siya nakakita ng taong ganito kakila. Dahil alam niya na hindi niya kayang talunin si Hansen, hindi naglakas loob si Floating Kill na manatili at labanan ang lalaki. Patuloy na umiikot si Floating Kill sa mga lugar ng Stone Clock sa desperadong pagtatangka na makatakas. Sa kasamaang palad, iba-iba ang bilis ng bawat lugar ng orasan. Malaki ang epekto nito kay Floating Kill. Maayos lang siya sa lugar kung saan mabilis ang oras. Ngunit sa lugar na mabagal ang oras, bumagal ang kanyang galaw. Hinanap ni Hansen si Floating Kill sa hindi masyadong mabilis na bilis. Kahit sa ang Stone Clock area siya pumasok, hindi siya naapektuhan. Ang katawan na ito ay hindi naaapektuhan ng paglipas ng oras. Labis na natuwa si Hansen sa resulta. Nagmadali siya upang makahabol kay Floating Kill. Nang gustong gamitin ni Hansen ang kanyang lakas, hindi sumunod ang kanyang katawan sa nais ng kanyang isip. Kulang siya sa bilis upang makahabol. Anong nangyayari sa katawan na ito? Kaunting nadismaya si Hansen, pero patuloy siyang humabol. Patuloy na tumakas si Floating Kill, ngunit bigla siyang huminto. Sa unahan, may 2 lugar na maaari niyang puntahan. Isa ay umiikot ang Stone Clock sa bilis ng liwanag. Ang isa naman, halos hindi gumagalaw ang karayom ng orasan. Mataas ang lifespan ni Floating Kill, ngunit hindi niya nagawang pumasok sa mabilis na lugar. Maaaring mawalan siya ng 10 milyong taon sa isang segundo. Kahit siya, hindi niya kakayanin ang ganitong puwersa ng oras. Sa kabilang lugar, halos tumigil ang oras. Kung pumasok siya, maaaring huminto siya sa paggalaw at ma-freeze sa oras. Tiningnan niya si Hansen na lumalapit. Hindi gaanong mabilis at hindi rin mabagal si Hansen dahil hindi siya kasing bilis ng normal. Sa mata ni Floating Kill, labis pa rin na nakakatakot si Hansen. Pakiramdam niya ay parang daga na nilalaro ng pusa. Diyos ko, tarantado. Galit na galit si Floating Kill. Habang patuloy siyang nilalaro ni Hansen, lalo lamang lumalalim ang kanyang takot. Wala na siyang lakas ng loob na lumaban o magbanta. Kung alam niya na hindi makakahabol si Hansen, na kaya hindi siya mabilis at hindi rin mabagal, marahil ay kakaiba ang kanyang pakiramdam. Nagngangalit ang ngipin ni Floating Kill. Patungo siya sa Stone Clock area na napakabagal sa pag-usad. May inilabas din siyang isang bagay. Nakita ni Hansen na nag-flash si Floating Kill ng asul na liwanag. Para bang asul na tubig dagat ang bumabalot sa kanyang katawan. Pumasok siya sa halos tumigil na oras. Sa lugar kung saan tumigil ang oras, hindi siya dapat makagalaw. Ngunit nang pumasok si Floating Kill, hindi siya napigilan ng oras. Nakagalaw siya, bagamat mabagal. Halos kasing bagal siya ng pag-akyat ng pagong. Patuloy na umusad si Floating Kill. Naramdaman niya ang ginhawa. Tiningnan niya ang asul na crystal orb at mas naging maayos ang pakiramdam. Sa kabutihang palad, nang pumunta ako sa Time Sky, binigyan ako ng Mr. Leader ng Space Crack Orb na ito.
Kung hindi ko natanggap ang Reg Along ito, patay na sana ako sa kamay ni Hansen ngayon. Sa proteksyon ng orb na ito, makakapaglakbay ako sa time area. Kahit ang ganap na tumigil na oras ay hindi ako mapipigilan. Hindi kailanman mahahabol sa akin si Hansen. Lumingon si Floating Kill, puno ng mga mapanlinlang na iniisip sa sarili. Ngunit nang lumingon siya, nagbago ang kanyang mukha. Nakita niya si Hansen na pumasok sa Steel Time Area nang hindi bumabagal. Paparating siya sa kanya sa ordinaryong bilis. Noon nagpalid ang kanyang mukha. Nakita ni Hansen si Floating Kill na tumakbo sa silent area. Naisip niya, mukhang may kamatayan na nais si Floating Kill. Kung tumakbo siya sa ibang lugar, maaaring hindi ko siya mahahabol. Ngayon, tiyak na mamamatay na siya. Habang iniisip ito, lumakad si Hansen. Tulad ng dati, ito ay isang lugar kung saan walang epekto sa kanyang katawan ang kapangyarihan ng oras. Agad na nauna si Hansen kay Floating Kill. Lalabanan kita. Galit si Floating Kill. Baluktot ang kanyang mukha habang pinipilit niyang tipunin ang lakas. Pinagbuo niya ang Sky Floating Kill upang supulan si Hansen. Ang oras sa halos tumigil na lugar ay nagpapabagal sa kanyang galaw. Kahit ang Sky Floating Kill ay unti-unting bumagal. Hindi umatras si Hansen. Itinaas niya ang kamao at umatras patungo sa Sky Floating Kill. Pang! Sumabog ang Sky Floating Kill sa isang suntok. Agad itong naging alikabok sa kalangitan. Pagkatapos ng suntok, hindi tumigil ang kamao ni Hansen. Patuloy pa rin itong pumunta, tumatama kay Floating Kill. Walang pagkakataon si Floating Kill na makaiwas. Nagngangalit siya at inilagay ang lahat ng kanyang lakas sa Space Crack Orb. Mas malinaw ang mga imahe ng asol na tubig. Gusto niyang gamitin ang kapangyarihan ng orb para pigilan ang suntok ni Hansen. Nang tumama ang kamao ni Hansen sa Blue Watermark, nagwasak ito. Hindi nito kayang tiisin ang kamao ni Hansen kahit isang segundo. Agad itong nabasag. Nawawasak rin ang Space Crack Orb ni Floating Kill. Nang makita ang kamao ni Hansen na pumapasok sa kanyang dibdib, namulat ang mga mata ni Floating Kill. Lubos siyang nagulat. Sa huli, naisip niya, marahil mas kakilabot si Hansen kaysa kay Mr. Leader. Pang! Bago pa natapos ang kanyang iniisip, nabasag ang katawan ni Floating Kill sa manikang kamao ni Hansen. Naging dugong ulap siya. Halos max na ang break world rate ni Floating Kill, ngunit hindi niya kayang labanan ang isang suntok ni Hansen. Kabanata 3370. Tiningnan ni Hansen si Floating Kill, na naging dugong ulap. Nilit niya ang lalaki habang nakikipag-usap sa sarili. Kung ang mga kalaban ay tanga tulad ni Floating Kill at sinusubukang labanan ako gamit ang lakas, epektibo ang katawan ko. Naisip ni Hansen kung ano kaya ang naisip ni Floating Kill kung alam niya ang totoong sitwasyon. Kung hindi siya nag-resist, hindi sana napatay ni Hansen siya. Dahil ginamit ni Floating Kill ang Sky Floating Kill upang subukang pigilan si Hansen, at ginamit niya ang kapangyarihan ng Space Crack Orb, na-trigger nito ang natural na reaksyon ng katawan ni Hansen. Kung tinangkang tumakas ni Floating Kill tulad ng normal na tao at hindi lumaban, mahihirapan si Hansen na patayin siya. Sayang lamang na ang pagtakas ay siya ring naging dahilan ng kanyang kamatayan. Sino ang mag-aakala na mangyayari iyon? Hindi Break World Beast si Floating Kill. Ang kanyang kamatayan ay hindi nagbigay ng Break World Gene. Tumingin siya sa paligid. Isang oras pa lang ang lumipas. Umiikot pa rin ang mga stone clock. Para kay Hansen, lahat ng ito ay walang saysay. Hindi natatakot ang kanyang katawan sa kapangyarihan ng oras. Malawak ang time sky, pero wala nang lugar na hindi niya maabot ngayon. Sayang at hindi ko pa rin malaman kung aling stone clock ang sky clock. Kailangang hintayin ko munang huminto ang pag-ikot bago subukan. Pagkatapos pag-isipan, hindi na niya balak pumunta kahit saan. Maghihintay na lang siya kung saan siya naruroon hanggang matapos ang oras. Hindi nagtagal, natapos ang isang oras ng time cycle. Sa susunod na oras, walang kakaibang pagbabago sa time sky. Lumapit si Hansen sa pinakamalapit na karayom at sinuri ito. Ang mga orasan sa Alliance ay may 3 karayom, oras, minuto, at segundo. Ang mga orasan sa time sky ay may 1 karayom lamang. Hindi nito kinakatawan ng segundo o minuto, at hindi rin ang oras. Sa teorya, dapat itong kumatawan sa oras dahil bawat seksyon ay 1 oras. Sa lugar na ito, kumakatawan ito sa 2 oras. Ganito ang lahat ng stone clocks. Ngayon, huminto na ang lahat ng karayom at hindi na gumagalaw. Hindi mukhang mesla ng mga stone needle. Marami itong natural na depekto sa hugis at disenyo. Medyo makinis ang itsura. Hindi tugma sa mas teknolohikal na mga orasan, pero may vintage na dating. Ibinuko ni Hansen ang kanyang kamay upang hawakan ang higanting stone needle. Ramdam niya ang kilabot sa malamig na pakiramdam. Ang malamig na pakiramdam ay dahil sa natural na temperatura ng karayom. Kung noon pa, hindi ito mararamdaman ni Hansen ng ganito.
Kailangan niya ng Dangshan Aura upang maramdaman ito. Ngayon, habang mas malakas ang katawan niya, mas bumaba ang sensitivity niya. Parang mga taong nag-practice ng pakikipagpugil. Tumitigas at humuhubog ang kanilang mga kamao. Kapag tumama sa bagay na may ibang temperatura o kakulangan sa resistensya, mas kaunti ang nararamdaman nila. Malakas ang katawan ni Hansen, ngunit sensitibo pa rin ang kanyang pakiramdam. Maaaring mas sensitibo pa kaysa dati. Sa labas, napakalakas pa rin ang kanyang kapangyarihan. Ang tanging hindi niya maramdaman ay ang kapangyarihan sa loob niya. Lubhang nadismaya si Hansen dito. Ipinatong niya ang kamay sa karayom. Ginamit ni Hansen ang lahat ng lakas niya at itinulak ang Stone Needle pakanan. May mga pagdududa si Hansen sa sinabi ni Ancient Devil, pero makatuwiran ang paliwanag nito. Kaya pinili niyang maniwala. Ayon kay Ancient Devil, karaniwang konektado sa time sky ang mga stone clocks. Ang paggalaw ng isa ay nakakaapekto sa buong katawan. Ang pagtulak sa isang karayom ay parang pag-apekto sa lahat ng rule powers ng time sky. Kahit nandyan si Chin-Shu, maaaring hindi niya kayang itulak. Ang sky clock ang asensya ng time sky. Ito lang ang kayang baguhin ang rule powers ng time sky, kaya maaari lamang itong itulak ng mag-isa. Siyempre, nakadepende rin kung papayagan ng sky clock na itulak ito. Kung hindi, hindi ito gagalaw. Anuman, nakadepende sa swerte. Kaunting nagalit si Hansen. Hindi niya gusto ang konsepto ng swerte dahil laging malas ang kanyang kapalaran. Ginamit ni Hansen ang kapangyarihan niya upang itulak ang karayom. Narinig niya ang tunog na, "Katcha." Gumalaw ang higanting Stone Needle. Matagal na siyang nagtutulak. Sa wakas, gumalaw ang oras. Totoo ba na swerte ako? Natagpuan ko ba talaga ang sky clock? Labis na natuwa si Hansen. Sinubukan niyang itulak pa. Hindi siya tumulak ng malakas, ngunit naitulak niya ang karayom ng kaunti. Ha! Ha! Bumalik ang swerte ko. Ancient Devil. Ancient Devi. Ayaw niyong sumama sa akin, pero ako ang unang nakahanap ng sky clock. Magrereklamo kayo sa akin. Labis ang tuwa ni Hansen at gusto niyang tumawa sa langit. Matagal na siyang nabubuhay at sa wakas, nanalo siya sa jackpot. Pagkatapos maramdaman ang kasiyahan, agad siyang nakaramdam ng pagkadismaya. Kahit natagpuan na niya ang sky clock, hindi niya alam kung paano ito kumbansihin na gumalaw. Ang sky clock ang susi ng time sky. Parang Sky King at iba pang life forces, matalino ito. Tiningnan ni Hansen ang Stone Needle at nagsalita sa karayom. Sky clock? Kung papayag kang sumunod, pangako ko na mag-e-enjoy ka. Kung hindi, huwag mo akong sir-on. Wawasakin ko ang karayom o ang iyong kaluluwa. Sinubukan ni Hansen na takutin ito ng matagal. Hanggang sa ramdam niya na parang masisira ang kanyang bibig. Pagkatapos ng lahat ng iyon, hindi pa rin nag-react ang stone clock. Mukhang hindi mo malalaman ang pagsisisi maliban kung gagamitin ko ang lakas ko. Nang handa na siyang itulak ang karayom, kumalibit ang kanyang puso. Naisip niya, sandali. Nagsinungaling ba si Ancient Devil? Paano kung lahat ng stone clocks ay pwedeng itulak? Bagamat maliit ang posibilidad dahil tama si Ancient Devil tungkol sa koneksyon ng stone clocks at karayom sa time sky, sa teorya, hindi niya dapat mapagalaw kahit isa. May pagdududa pa rin si Hansen. Tiningnan niya ang paligid at lumapit sa isa pang stone clock, gusto niyang makita kung pwede rin itong ilipat. Lumapit siya sa stone clock na kasing laki ng football field. Hindi nagatubiling ipatong ni Hansen ang kamay sa Stone Needle at itinulak ng kaunti. Sa maliit na pagtulak na iyon, ang Pillar Light Needle ay natulak ng malayo. Bumilis ang oras sa buong lugar. Parang na-fast forward ang mga bagay. Naisip ni Hansen, grabe. Ancient Devil, sinungaling. Pero paano ko nagagawa ito? Dapat ay hindi niya mapagalaw ang Stone Needle, ngunit nandyan ang katotohanan sa harap niya. Wala siyang magawa kundi maniwala. Handa na si Hansen na lumabas at hanapin si Ancient Devil. Biglang narinig niya ang nakakatuwang tunog hindi kalayuan. Sky Clock? Sky Clock? Natagpuan ko na ang Sky Clock. Nagulat si Hansen at lumapit upang tingnan. Nakita niya ang isang lalaking may maliwanag na mga mata na nagtutulak ng Stone Needle. Akala ng taong iyon na si Hansen ang nakahanap ng Sky Clock.